Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Nagkaroon ng problem yung Jovelyn Galieno, J. Costura ko na re-upload. Re-upload lang yon, old video, no. Supposed to be kahapon dapat. Inaasikaso ko ngayon. Parang hindi siya nagpo-push through. Pakita ko sa inyo ha. Ano ba yon? Supposed to be dapat nagpo-push through yun eh. Nagpo-push through. Nagpo-push through. Wait lang ha. Ayaw kasing gumana. Ito yan oh. Kasi ito, meron siyang i-edit ko ulito. Pero sabi dito, ini-edit na daw yung video eh. Ito yan oh, in-upload ko. Still processing pa rin eh. 'Di ba? Anyway, bago ang lahat dito na lang muna tayo kay Sir Clint. So dahil friend ko ito si Sir Clint, hindi naman tayo ika-copyright nito. Kaya ganito ang itsura ng reaction video natin. Marami kasi nag-request sa akin ito. Ito ay ang title nito, Overnight daw sa Haunted Abandoned Call Center. May sumagot. Sige, panoorin natin. Pinaka-haunted na call center na puno ng sikreto. Inisisa sa Senado ang scam hub umano. Huli sa akto, mahigit 30 Pinoy na nagtatrabaho sa isang scam hub. Yung floor area nila pero wala na lang cubicle. Naglabas sila ng 300,000. Gumagamit ng mga computer at kagamitan na umano'y ginagamit sa online scam. Ito yung ginagamit siguro nila pag nagtitake sila ng calls. Ano, puno ng SIM card. Lagi na lang kutsilyo dito. Talagang no? Daming SIM card. Alam mo talaga na scam eh. Taas ng kamay. Madilim na nang marating ko ang Zambales. lokasyon, kaya nagtanong agad ako sa namamahala dito kung ano ang kwentong bumabalot sa gusaling ito. Gano'n mo namatay dyan? Meron? Ay, meron? Naraglag sa dito? Naglag ito? Security guard din? Bakit po naglag? Nag-robing siya ka. Akala niya meron pa yung packet niya. Kaya pumasok na ako agad para makita anong meron sa loob. Nandito na ngayon tayo sa sinasabi nilang abandonadong call center kung saan meron daw pumanaw at naaksidenteng nagbabantay o guard dito. Dinala ko na rin lahat ng gamit para di na tayo pabalik-balik sa labas. Kasi anong oras na rin dito? Alas 12 na. Dito matatagpuan ang elevator kung saan bumagsak ang guard na pinalitan ni Kuya. Sinarado na para wala nang maaksidente kagaya niya. Ito yung sinasabi Kamali, nilang Nagkamali ng apak. elevator kung saan na-aksidente daw yung guard. Dito Forward naman sa na likuran natin ko. sa mismong investigation ha, mga men. Investigation tayo. Nakaano pa? Nakatali pa siya, guys. Sa likod nito matatagpuan ng isang maliit Kamusta na yung natin, yung batas dyan, yung SIM card registration? Napapakinabangan ba yon? na floor area at habang nag-iikot ako dito, bigla akong may narinig na tumunog. Lagayan to yung mga cubicle ng pag nagtitake ng calls. So dito siguro, baka ito yung mga tinatawag nilang uy. Ito po. Baka ito yung mga tinatawag nilang uy. Baka ito yung mga tinatawag nilang uy. Ito po. Tinawag ko pero wala akong narinig na sagot. Well, pwede, hindi naman agad paranormal pwedeng something na nalaglag yon. Kasi tandaan nyo, lumang building na to, nakikita nyo din na marami ding mga nakalaylay sa taas. Malaw yung metal Ba't dito. ganun wait lang ha, tatanong ko lang, bakit yung mga building na na matagal nang naabandona, bakit kusa silang nalalaglag yung kisame? Yung kusa silang naluluma. Pero pag yung tinitirhan siya, yung hindi siya inaabandona,
kahit ilang dekada, buo pa rin. No? Di ba kayo nagtataka sa ganun? Kaya nagpatuloy lang ako sa paglilibot. Ito siguro yung TL area nila guys, yung mga team leader. Pero sobrang dami talaga TL SIM True card. Love yun, ang team leader. Cellphones, no iPad sa floor. Sumini. Alata mo luma, iPad pa talaga, No cell phones, no iPad. Any gadgets, big no. No MP3. Bawal sila gumamit, pero sobrang daming SIM na yung nandito. So, ibig sabihin, call center nga to. Uy. Biglang may tumunog sa kisame. Ito po? Hindi ako sigurado kung ano ito, kaya umalis na ako agad bago pa may mangyari sa akin dito. Grabe guys, karton-karton yung SIM card dito. Tapos meron pa mga naiwang damit. Siguro ginagamit ng mga dating nagtatrabaho sa call center kasi meron pa mga jacket dito. Kung ano yan, kung kay Master Gala yan, damit na ginamit ng patay. Ito siguro yung accounting office nila. Ito pala ang accounting office nila at meron ditong kalendaryo kung kailan ito inabandona. Yung last niya is 2011. At meron akong natagpuang passbook. Tsa, ano pa lang ako nun 5, 6, 7 years old pa lang ako noon, 2011. Grabe no, tagal na. Na merong nakalagay na malaking halaga. Kano yan? 300,000? Bago natin libutin ang ibang parte guys, gusto ko i-share sa inyo kung saan kami kumukuha ng funds para mag-explore. Dahil hindi naman ganun kalaki ang kita sa pag-video, ang ginawa po namin is nag-invest kami sa isang trading app which is ang Pocket Broker. Isa itong trading platform gamit ko na huwag ka mag-alala dahil meron silang 50,000 US na ginawa. Pinaward ko lang Ito gamitin mo lang ang June 2010. Investigation. Mas malawak at mas maraming gamit pa ang natira. Ibang opisina naman ata to. Magkaiba dun sa kabila guys. Hindi lang pala isang call center ang nandito. Meron ding opisina ng ibang kumpanya. Dito guys, meron pang naiwang mga karton. Siguro ito yung pinamimigay nila pag Christmas. Dito meron pang mga tape, VHS. Ay, grabe luma na yan. Tagal na nga nito. Sobrang lawak din ito at meron akong hindi inaasahang matagpuan. Grabe, sobrang lawak nito guys. Parang maliligaw ata ako dito. Tapos dito, meron. Tapos doon, meron din. Pero dito, yung may gamit. Check natin, tara. Oh my God. Galing Nagkalat gumawa din ng naman. video ni Just Clint. Nagamit sa silid na to, iba't ibang klase ng papel Editing at mga ilaw na hindi pa nagagamit. At sa likod banda, natagpuan ko ang lagayan ng mga parangal nila. Dito siguro tinatago yung mga award nila guys. Sobrang dami Tapos sobrang lawak ng mga shelf. Grabe to. Palabas na sana ako nang biglang mangyari to. So check na natin sa third floor. Tingnan natin. What the heck? Biglang may kumalabog galing sa labas at mas lalo kong kinilabutan nang tiningnan ko ang oras. Hoy! Sir Clint baka mamaya kalabog boy ka na rin. Huwag mong gagawin yun, please lang. Kaibigan ko kasi to si Sir Just Clint. Baka mamaya magkalabog boy ka pa rin. Ito po. So time check oras ngayon guys. Shucks. Mag-aalas 3 na. So approaching na pala tayo sa Devil's Hour. Hindi ko alam kung coincidence lang to, pero pagdating ko sa gitna, What the heck? Guys, nalanan tayo ng balahibo ko. May nakalagay. wala akong kaalam-alam na nasa likod ko na pala kanina to, kaya sinubukan ko agad mag-EMF. 666. Ano Meron to itong- Ito wait lang Itong gamit ni Sir Jess Clint na to, napag-alaman ko na hindi pala ito EMF meter. Pang-detect ito ng camera device. Tama ba ako? PM ko nga si Sir Jess Clint dito. Camera detector yata tawag dito. Yung camera detector. Tama ba ako? Ito yan anti-spy detector.
kung may bug sa ano, hindi siya EMF. Paano ba ipakita to? Ayan ito yung gamit niya eh. Nadaanan K88, ito yan anti-spy detector, camera GSM. Pero I don't know, pwede rin siguro, no? Yan ang gamit niya, di ba? Ano ba to? Slide daw. Tama ba? Ayan, continue. Ayan 1,000. Ang dinidetect nito, GPS signal, RF tracker. Sa bagay, radio frequency, pwede din, Yung mga eavesdropper, yung mga pang pero hindi siya talaga EMF reader eh. Kasi kung itong gagamitin ni Sir Jess Clint, madidetect niya yung camera niya. Nakikita niyo ba camera detector? Pakita ko sa inyo ha. Ayan siya multifunction anti-spy detector camera GSM audio bug finder. Hindi siya EMF. Saan tayo? Ayan yung gamit niya dito Kung nasasagap at nang nilagay ko sa pintuan. Meron ba akong kasama dito? Putyang gala. Ikaw ba yung Ang nangyayari kasi nagfa-function yung yung microphone mo tsaka yun na nadidetect niya hindi siya EMF. Ito medyo debunked tong part na to. naninirahan dito sa building na to? Shit. Tumutugma ang timing ng sagot sa mga tanong kaya kinuha ko na agad at dumiretso na sa taas. Hindi siya tamo nung hinawakan niya din. Meron nga dito. So, explorein muna natin yung taas. Hindi siya EMF detect. Mabilisan lang. Tapos try. Inulit ko ito siya K88 anti-spy detector, camera, lahat ng pang-surveillance madidetect mo yan eh. Ito yan. Sabihan ko nga si Sir Jess Clint dyan. Na natin mag-investigate. Kung appreciate yung mga ginagawa natin dito, please do subscribe para marami pa tayong lugar na mapuntahan gaya nito. Dito sa third floor may nakita akong mapa at kalendaryo ng mga Chino. Tingnan na natin ng mabilisan kung anong meron dito. Ito guys, Kalendaryo ng meron Chi. dito malaking mapa May, guys. Mga Chinese calendar to. Iba na yung year niya. Tapos meron ng mga zodiac Uy, sign. 2004 pa Ito. Kung kailan ako pinanganak, 2004. Iba na yung year niya. Tapos meron ng mga zodiac sign. I-check ko sana ang CR nila pero bigla na lang. Dito guys. Puto, ina. What the heck? Kagi. Akala ko may nakahiga sa kama kaya bumaba na ako agad para mag-imbestiga. Investigation na. Biglang tumunog ang spirit box kahit hindi pa ako nag-umpisa. Kagi, bigla siya nag-on guys. Shucks. Bato. Kaya nagsimula na agad ako magtanong. Pero maya-maya lang, Oh my god. merong nasasagap ang REM pad Guys, at hindi na ito hindi pinapatigil. pa ako nagsastart guys. Anong klaseng tunog ba yon? Kasi itong REM pad na ito yung urig eh. Urig na REM pad to eh. Dalawa ang dalawa ang function niyan. Isa sa thermometer, isa sa yung sa electromagnetic field. Yun yung urig na REM pad ha. Tingnan natin. Feeling ko may false reading na nangyari. REM pad. REM pad. Temperature. Pwede kasing temperature yung
Ito, yung ano, yung multicolored, no? Pag multicolored, pakita nyo to ha. Ito yung orig na REM pad. Papakita ko sa inyo. Ito, key features include yung pag multicolored ang ano, ang tumutunog, yung paiba-ibang kulay, ibig sabihin, may disruption ng EMF. Ito yung mumu. Pero kung red at blue LEDs, temperature yon. Sudden change of temperature. So dito, kung oobserbahan natin yung nangyari dito sa ano ni Sir Clint, yung tumunog yung REM pad niya, no? Anong kulay ba? Red. Magtanong, Tama ka. pero maya-maya lang. Red yung... Oh my God. Merong red at blue ba? nasasagap ang REM pad. Pag red at blue kasi, red at blue ba yon? Oh my God. Pag red at blue yung nagpapakita, temperature yon. Paano nangyari na tumunog yan? Nung ano niya, nung hinawakan niya yung REM pad kasi, nung malapit siya sa REM pad, Bato. Kaya nagsimula na agad Tama ako ka. magtanong. Pero maya malapit siya sa REM pad, may yung temperature niyan, mainit-init yan. Kasi nandyan siya eh, nasa kulob na lugar siya eh. lang. Paglayo niya, biglang nag-shift ng temperature. Feeling ko yun yung dahilan kung ba tumunog ang REM pad. Yung pag-shift ng temperature. Hindi siya mumu. Kasi talagang pag yung halimbawa, REM pad na tumunog siya nang kakabitaw mo pa lang, kami, dinidisregard namin yun eh. Kahit yung mga DIY na REM pad, dinidisregard namin yun kasi baka mamaya may naiwan kaming static energy doon or something. Itong nangyari sa kanya, feeling ko, na agad ako sudden change of temperature lang to. Pero kung yan ay tumunog ng malayo na siya, no? magtanong. on cue. Pero maya-maya lang. Tsaka mamaya, sige. Panoorin natin. Oh my God. Merong nasasagap ang REM pad Guys, at hindi na ito Kailangan i-reset pinapatigil. pa Pa ako yan. nagsistart, Kasi guys. nag-shift ng temperature eh. Nag-alarm na siya. Ibig sabihin, malapit lang siya sa akin. Lalayo ako guys ha. Pero nagmo-multicolor siya eh. Pag multicolor, EMF disruption eh. Pero, hindi siya tumitigil eh. Wala, pa rin ako, hindi ako convinced. Hindi naman sa namimeke siya, no? Siyempre, minsan, hindi niya lang siguro alam kung paano mag-interpret ng reading. Kung ako nire-reset ko, dapat yan. At kahit malayo na ako, tumutunog pa rin ito. What the heck? Sinubukan kong i-reset, baka naglolo ko lang ito, pero meron Okay. pa rin itong nasasagap. Okay guys. So kung meron akong Ayan, yan ang EMF. Multicolored. What the heck? However, pwede na namang pwede namang may false positive. Baka naman mamaya, sa bagay, dome yan eh. Kailangan lapitan mo kasi yan eh. Yung radio, yung ganon, yung walkie-talkie, pwedeng makapag-trigger dyan eh. Pwede din, signal ng cellphone pag naka-live ka. Kaya pagka mag-explore kami, ini-airplane mode namin yung cellphone eh. Kung tumunog yun ng ganun, pero dapat tumitigil ito eh. Hindi na to maganda guys. Yung kitang-kita nyo guys ha. Wala ako hawak or anything. Kaya para makasigurado, Wala siyang hawak. sinubukan kong tanungin kung kaya niyang patunugin ang ibang gamit ko. At maya-maya lang, Okay, alam ko na nandito ka. So try mo pa tunugin yung ibang gamit kung ikaw May lumipad na parang orb. Oh. Okay, alam ko na nandito ka. So try mo pa tunugin yung ibang gamit May lumipad. kung ikaw talaga What the heck?
Dito na ako kinutuban na parang hindi elemento o espiritu ang makakausap ko. So, off ko muna to ah. What the heck? Pwede mo munang patigilin yung dead bell? Kaya bibilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobrang perfect naman yung timing nun. Well, ganito. Ito yung pag-uusap namin dalawa ni Sir Clint, no? Pwede namang kaya nagmumukhang perfect, no? Yung sobrang perfect. Minsan kasi, men, mahabang session yan eh. Mahabang session yan. Ang nangyayari, ang pinapakita niya lang dito, yung mga successful na sagot. Pero yung trial and error, hindi niya pinapakita. Nagkaroon na kami ng conversation yan, katulad nung yung sa barracks sa yung barracks do sa harap ng Twin Mansion. I don't know if it's yun. Oh, yun nga yata yun. Yung ang sagutan nung gadget niya, tsaka siya, parang spontaneous, na parang too good to be true na. Nakakaduda talaga. Ang explanation niya sa akin nun, mahaba daw kasi yung gap ng tanong. Halimbawa, nagtanong, nandito ka ba? Aabutin siguro ng 5 minutes, 7 minutes. Ang ginagawa niya, kinakat niya, pinapan niya sa ibang camera. Doon sa mismong sagot na. So, ang lalabas, instant yung sagot. Sabi kong ganon, huwag mong gagawin yon. Kasi iisipin ng tao, parang fake yung nangyayari. Kahit ako din, nakaramdam din ako ng fake. Ang ginagawa niya kasi, yung gap, pinuputol niya. Dito sa insidente na to, ang theory ko, no, hindi ko pa siya nakakausap eh. Ang theory ko dito, matagal na matagal ito. Ang ginagawa niya, pinapakita niya lang sa video yung mga may nangyayari. Kasi Tunog nito pagkatapos ko magbilang ilang oras siya bago mag-end ng at sa session. sumunod na mga tanong ay mas lalo akong kinilabutan. Okay, pwede ko ba malaman kung espiritu ka o elemento? Kung elemento, patunugin mo yung bell ng 2 beses. Kung espiritu, 1. Oh my God. Di ba? Ang nangyayari ito, di ba magtatanong siya? Patunugin mo yung bell ng 2 beses. Kung espiritu, 1. Biglang magka-cut. Yung cut na yon, maraming na yon. Maraming minutes na yun na naghintay siya. Sa editing niya kasi minsan eh. Kaya napagkakamalan, napagdududahan talaga. Sa editing ni dapat pinapakita niya rin sa video kung ganong katagal siya naghihintay. Kasi dito, Elemento, after niya magtanong, di ba? patunugin mo yung bell ng 2 beses. Kung espiritu, 1. Cut. Pag-cut niya, dun sa mismong tumunog siya magpi-play. Kaya tuloy ang dating sa inyo, spontaneous yung yung pagre-reply. Pero matagal na sessions yan. Pagka nagaganyan ka. Oh my God. Guys, parang tama nga yung hinala ko. Sumagot ito gamit ang tatsulok at nang tinanong ko kung may kaugnayan siya sa mga numero, ito ang nangyari. Elemento ngayon nandito. So ikaw ba Tatanong yung siya uli, sinasabi nila o nagre-representa sa mga numero na nasa pintuan? Ito yung manalagas. Biglang, yung pagpan ng camera na yon, malaking minutes na yung kinat nun. Tamo ha? O nagre-representa sa mga numero na nasa pintuan. Tony? Ito yung manalagas kasi parang sumasakit yung likod ko. Dito nakaramdam ako ng pangangalay sa likod at maya-maya lang. Putsang gala. Di ba? Matagal na yan kasi yung gap eh. Kaya yun ang sinasabi ko rin kay sa bagay, diskarte ni Sir Clint yan eh. Pero sa akin lang, ipakita niya yung buong duration. Hindi naman lahat, no? Kahit ipinapakita niya lang sana, for example, after niya magtanong, pinapakita niya nagfo-forward yung screen hanggang sa sumagot.
Kasi pagka ginawa mo, kinat mo ng kinat yung gaps, lilitaw talaga, spontaneous yung sagutan. Yes. Sumining siya yung... At bigla ko may narinig ng mga yapak galing sa opisina. Hindi maganda to ah. Nag-iisa ka bang elemento dito? Diba? Biglang cut sa part na ano. No. Marami kayo dito, ikaw lang mag-isa. Di ba? Nakikita mo? Marami kayo dito, ikaw lang mag-isa. Sabay kakatin niya na naman yung gap. Oh my Paano yan? God. Tatlo. Tugma ang sagot nito at nang tinanong ko kung sila ang may gawa ng pagkalaglag ng gwardya, Kayo bang dahilan bakit nahulog ang guard dito? What the heck? Uy. unti-unting papalapit ang tunog sa akin at nang kinumpirma ko kung sila din ito, Kayo bang gumawa ng tunog na yon? Ulitin ko, kayo ba yung gumawa ng tunog na yon? kaya tinanong ko agad kung pwede silang kausapin sa spirit box. Okay, pwede ba kitang makausap sa spirit box? Para mas klaro. Nakita niyo yung layo ng gap. Okay. Okay. Kaya nagsimula agad ako mag-spirit box at nakakakilabot ang mga nakuha kong sagot. Anong pangalan mo? Napapansin ko yun. Dust siguro yun. Ano, yung lutang ng Sagot. lutang na yun. Anong pangalan mo? Mukhang dust siya eh. Shit. Ha? Kailangan din malaman saan ba nakaharap yung sensor. Ito, no? Wait lang. Kasi alam ko itong gamit yata ni Sir Clint na, ano, na dead bell ay motion detector. Motion detector ang gamit niya dito. So, anything na may gagalaw sa harap ng sensor niyan, tutunog yan. Ibang-iba yan doon sa dead bell ni Sir Ed. Yung dead bell kasi ni Sir Ed na ginawa ni Sir Lance, EMF yung nagpapatrigger doon. Now, dapat ini-explain din siguro ni Sir Clint no, kung saan nakaharap yung sensor. Baka mamaya kasi sa kanya din nakaharap, syempre gumagalaw siya. Madidetect yung movement. Kasi ang sensor ng ganyan, cone yan eh, papaganon eh. So kahit na nasa gilid ka, baka mamaya nahahagip ka rin ng sensor. Pwede yun. Kaya dapat pinapakita niya rin sa video kung saan niya hinaharap yung sensor. Sagot. Anong pangalan mo? Huh? Shit. Ha? Tanas? Tama ba narinig ko? Tanas? Shit. Yes? Kayo bang may gawa ng pagkahulog ng guard dito? Actually, delikado tong ginagawa nito eh. Ang kausapin mo lang siguro yung guard. Huwag na yung kung sino-sino. Sa lighter na nakita ko, Kaya siguro dahil parang konektado ito. Sa lighter na nakita, mas lalo akong kinilabutan dahil parang konektado. Anong sinabi? drugs. Mas lalo akong Drugs. kinilabutan dahil parang konektado ito. Sa lighter na nakita ko. Kaya siguro may lighter dun. Ano na yun? Confirmation bias na yun. Nangyayari din sa amin yun. Yes! What the heck? Kinumpirma niya ito sa Tatsulok kaya para makasigurado sa kausap ko dito, tinanong ko kung kaya niyang sabihin ang pangalan ko. Guys, tanong natin kung masasabi niya yung pangalan ko. Kasi pag nasabi niya, ibig sabihin, iba na yung kausap natin dito. Pwede mo bang sabihin, ano ang pangalan ko?
Sinabi niya ito ng hindi lang isa, kundi 3 beses. Mukhang auditory pareidolia lang. Ta, Okay na ba yun? Alis. Anyway, no. Mag-overtime na kasi ako eh. Okay naman yung exploration, kaya lang feeling ko majority yung yung false false positive. Okay naman, may mga time na okay naman. Ang problema, pagdating sa editing kasi, nagpaparang artificial yung sagot eh. 'Di ba? And sana na-explain kung saan nakaharap yung mga sensor din. Actually, learning din sa amin ito eh, pag kami naman, kailangan malaman kung saan nakaharap yung sensor. Anyway, yan lang po muna ang masasabi natin sa video na to. Magandang gabi sa inyo lahat. Yung kay Jay Costura, panoorin nyo ha, yung kay Jovelyn Gallieno. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.